Alam niyo po mga kababayan, hindi po ako makapaniwala sa mga bagong lumabas na survey ngayon na nagte-trending po sa social media. Dahil kung titignan niyo po itong mga surveys po na ito, no? Pabor na pabor po sa mga Duterte, sa kampo ng mga Duterte. Una na po dyan itong trust rating, no? Talagang pinakita nila, sabi dito, trust rating of selected personalities. Nangunguna si dating Pangulong Duterte at 63%. Sumunod si VP Sara Duterte at 50%. And then, pangatlo, pinakamababa si PBBM na 32%. Ayan, mga kababayan. Kaya hindi po ako makapaniwala dito eh. Hindi po ako makapaniwala dahil alam naman po natin eh, si dating Pangulong Duterte may mga pag-amin po siya na ginawa niyang mali sa Quadcom. And then yung mga ebidensya, mga testimonies, mga narinig natin, nalaman natin na naisuwalat sa Quadcom patungkol po sa pag-handle ni VP Sara ng confidential fund. Yung mga sinabi niya kay PBBM, yung pagmumura niya, pagbabanta niya, yung pagwawala niya, no, sa social media, and then yung sa CCTV na napanood natin na ginawa ni Pulong dun sa isang lalaki. Tapos ganito yung sinasabing trust rating sa mga Duterte. Hindi po talaga ako makapaniwala mga kababayan, ano, dahil ito lang naman po sa akin, si PBBM, no, hindi naman siya nakikipag-away eh. Nagtatrabaho siya. Yun yung tingin ko sa kanya. Hindi ko siya nakaringgan na gumante ng masasakit na salita or pagmumura or pagbabanta sa kampo ng mga Duterte. Ang gumagawa nun, yung mga Duterte po. Yun naman talaga yung narinig natin, di ba? Sa mga rally nila, sa mga maisog rally nila, sa mga rant nila sa social media, ganun din ang mga supporters. And then si PBBM, gusto pa nga ng reconciliation, nagtatrabaho naman siya, hindi naman siya ang reason kung bakit nasusukol ang mga Duterte. Hindi naman siya ang reason kung bakit nabulatlat ang mga nabulatlat. Matagal na yung issue ng EGK. Yang sa confidential fund, hindi naman siya ang nag-handle, si VP Sara. So, kung may mga pumutok na issue sa mga Duterte, hindi ko po maintindihan kung bakit ang bumababa sa ratings ay si PBBM. Kaya talaga ako po mga kababayan ay parang ayaw ko nang maniwala sa mga survey na yan. Kagaya na lamang ng survey ng election survey, ano, marami doon na hindi pumapasok sa survey sa top 12 na nanalo nung eleksyon. Si Senator Kiko, si Senator Bam, hindi naman sila pumapasok sa top 12 eh. Kung pumasok man, bihira. Tapos yung mga pumapasok sa top 12, hindi naman nanalo. So parang sa tingin ko, yung mga survey na yan, kung sino nagpa-commission ng survey, or siguro hindi ko alam kung paano tumatakbo o yung sistema ng survey, no? Pero sa pagkakaalam ko kung sino yung nagpa-survey, nag-commission daw or nagbayad para magpa-survey, parang pumapabor doon, no? Doon sa kung sino man ang nagpa-commission ng survey, pumapabor po sa kanila yung resulta ng survey. Pero in this case, hindi ko naman sinasabi na ang nagpa-commission or nagpagawa ng survey ay yung Duterte camp, no? Hindi ko po sinasabing ganon. Pero hindi ko po maintindihan kung bakit sa dinami-dami na ng issues na lumabas, no? At na bunyag, na bulgar, na laman natin. Bakit ganyan? Kung sino pa yung nakikita natin na hindi nakikipag-away at ang kagustuhan lamang ay magtrabaho, reconciliation, siya pa yung mababa ang survey. Anong hindi natin maunawaan? Anong hindi ko maunawaan? Ito pa mga kababayan. Sabi sa survey na ito, most Pinoys disagree with Duterte arrest. Karamihan daw sa mga Pilipino ay hindi sang-ayon sa pagkaka-aresto ni dating Pangulong Duterte, ayon yan sa Pulse Asia. Sabi din dito sa survey ng Pulse Asia, 50% of voters disagree with VP impeachment. So 50% ng mga Pilipino ay nagdi-disagree sa impeachment ni VP Sara. So dun sa tatlong survey na pinakita ko sa inyo, mataas po ang trust rating ng mga Duterte. Most of the Filipinos daw po ay ayaw sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte at ayaw ng impeachment kay VP Sara. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Kayo nga ang tanungin ko, live survey, tanungin ko kayo, ilagay niyo po sa comment section. Kayo po ba? Anong masasabi niyo? Sino po ba ang pinagkakatiwalaan ninyo, nating mga Pilipino? Si PBBM, si dating Pangulong Duterte, or si VP Sara? Ilagay niyo lang dyan sa comment section. At kung kayo ang tatanungin ko, pabor po ba kayo na matuloy ang impeachment ni VP Sara?
At kung kayo po ang tatanungin ko, pabor po ba kayo na naaresto at nadala sa ICC si dating Pangulong Duterte? Kasi ako po, aaminin ko, no, hindi ako makapaniwala sa mga survey na inilabas na yan, na ang taas pa rin ng trust rating ng mga Duterte. Pagkatapos ng mga kabi-kabilang mga issues at mga nabulgar at mga kaso at mga ginawa nila sa publiko sa social media, yung pagraran, hindi ako makapaniwala dyan. Sino ba yung sinusurvey? Nagsusurvey ba sila ng mga kabataan, ng youth, ng mga mulat at nauunawaan ang mga pangyayari, mga issue sa lipunan? Nagsusurvey ba sila ng mga kabataan, ng mga youth na matatalino? Yung mas marami daw Pilipino ang ayaw sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte at ayaw sa impeachment ni VP Sara. Totoo ba yun? Hindi po ako makapaniwala, mga kababayan. Sa totoo lang, kung ako ang tatanungin nyo, parang siguro dapat ilimit na natin yung mga pa-survey na yan or ipagbawal na kasi parang nang ma-mind condition yan eh. Parang nagmamanipulate ng public opinion. Pero sa totoo lang, yung mga pangyayari kasi at saka yung nakikita ko mga opinion ng mga tao ay hindi po tumutugma sa resulta ng mga survey nito. Kasi kung majority ayaw sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte at ayaw sa impeachment ni VP Sara, di sana nagtagumpay yung people power nila. Hindi nga nila maumpisahan yung people power eh. Hindi nila na-sustain. Ibig sabihin, walang support ng mga tao. And yun nga pong sinasabi natin na nung election surveys, no, ang daming survey na naglabasan, yung mga wala sa top 12 during survey, nakapasok naman at nanalo after election. So, paano yan? 'Di ba? So, parang ang hirap po talagang paniwalaan. Tsaka isa pa, hindi porket marami na sinasabi, kung totoo man yan, hindi porket maraming nagsasabi na nagtitiwala sila kay dating Pangulong Duterte at kay VP Sara, at maraming tao ang ayaw sa ICC arrest, at maraming tao ang ayaw sa impeachment, hindi po yun ang batayan kung sila'y inosente or hindi. Ang paghahanap ng hustisya ay hindi popularity contest, no? Kahit pa mas marami ang sumusuporta sa kanila, kung mapapatunayan naman sa korte na sila ay mga guilty or may ginawang mali talaga, dapat po manaig ang hustisya at dapat harapin kung merong mang kaporsahan. Dapat po ganun. Yan ang hirap sa ating mga Pilipino, kaya siguro hindi tayo nagiging first world country kasi backward tayo kung mag-isip Hindi tayo progresibo, hindi tayo progressive. Kaya nga po yung si Lady Justice, no, yung rebulto ng babae na may hawak ng timbangan, kaya nga meron siyang piring May piring ang mga mata niya, blindfolded siya, dahil wala siyang kinikilingan, wala siyang pinoprotektahan, wala siyang kinakampihan, hindi siya bias. Kaya nga timbangan yung hawak niya, tinitimbang niya ang mga bagay-bagay. Hindi niya titignan kung marami bang sumusuporta, mataas ba ang trust rating, marami bang mga Pilipino ang nagsasabi na ayaw nila sa arrest, sa ICC arrest, marami bang mga Pilipino ang nagsasabi ng ayaw nila sa impeachment, hindi niya titignan yun. Kahit isa lang ang nagsasabi na dapat litisin, dapat may impeachment trial, dapat may aresto. Kahit isa lang yan. At kung matibay ang mga hawak niya na ebidensya at testimonya at matibay ang kanyang pinaglalaban, siya pa rin ang pakikinggan at siya pa rin ang kakampihan ng hustisya. Yun po ang tamang paghahanap ng hustisya. Hindi ito popularity contest, no? In my opinion, parang yung mga survey na yan nagagamit para i-condition yung mga tao, na parang nagagamit yan bilang instrumento para sabihin na, ay, madaming suporta, siguro nga walang ginawang masama. Ay, maraming suporta, siguro nga tama yung pag-handle ng confidential fund. Ay, maraming suporta, maraming nagsasabi na wag ituloy yung impeachment, siguro nga wala siyang ginawang masama. Ay, maraming nagsasabi na hindi sila pabor sa ICC arrest, siguro nga kinakawawa lang nila si dating Pangulong Duterte. Hindi po ganun yun. Hindi popularity contest ito. Sa paghahanap ng hustisya, hindi bilangan kung sinong maraming suporta at kung sinong kokonte. Sa paghahanap ng hustisya, tinitimbang ang katotohanan, hinahanap ang tama, at dinidibang, nilalabanan ang mali at kasinungalingan. Ganun po yun. So, ayusin po natin ang ating mindset, mga kababayan. Siguro kaya hindi tayo nagiging first world country, kaya hindi tayo umuunlad,
Dahil talagang tayo ay may mga pagkukulang pagdating sa mga desisyon natin at sa paghahanap ng hustisya. Imagine, alam niyo sa South Korea, talagang pag sinabi nila na may separation of power, legislative, judicial, at saka executive, meron talaga, walang pakialaman doon. Walang magagawa ang kahit sino, no? Hindi maapektuhan ng desisyon. May separation of power talaga. And kapag sinabi nila na i-impeach yan, ang bilis ng impeachment. In span of 1 year yata or ilang buwan, 2 presidente ang na-impeach nila eh. No? Or 2 presidente ang napatalsik nila. Ganun kabilis. Ang hustisya mabilis. Ang pagdedesisyon, tama, mabilis. At naaayon sa due process. No? Kaya naman, tignan nyo, maunlad sila, talagang napag-iwanan na po tayo. Maunlad na maunlad po ang South Korea. First world country. Eh tayo dito, grabe, tayo inuuto ang isa't isa, nililinlang ang mga Pilipino. Paano na tayo niyan? No? Yung mga pa-survey na yan, eh bahala sila kung totoo yan o hindi. Pero ako po, hirap ako maniwala dyan. Ano? Kitang-kita naman yung mga pagkakamaling ginawa at mga sinabi at mga pag-amin. Tapos mataas pa rin ang trust rating. Tapos marami pa rin Pilipino sumusuporta. Imposible yan. Kung mataas ang trust rating ni VP Sara at saka ni dating Pangulong Duterte at maraming Pilipino sumusuporta sa kanila, bakit yung mga in-endorse nila sa eleksyon, bahagyanong manalo, 3 lang ang in-endorse ni Pangulong Duterte na nakapasok. 10 ang in-endorse niya, 7 ang hindi pumasok. 3 lang ang pumasok. Kay VP Sara, bahagya pong nakapasok yung 2. No? Medyo nasa dulo. And I think yung boto ni Senator Amy, may boto pa siyang nakuha from the north sa mga loyalist talaga. Kasi Marcos pa rin yan eh. No? So, ayan mga kababayan, ako po hirap maniwala dyan. And sana wag tayong magpapakondisyon, wag tayong magpapadala sa mga resulta ng survey. Sundin natin kung ano yung nakikita natin tama at totoo. Sundin natin ang ating konsensya. No? Feeling ko, ginagawa din yung mga survey na yan. Feeling ko lang naman, opinion ko lang. Siguro, naglalabas ng mga ganyang survey para maapektuhan din ang magiging desisyon ng mga judge or ng mga senador sa impeachment trial. Sana naman wag ganun, no? Pero sa ICC, hindi makaka-apekto sa desisyon ng mga judges sa ICC yung mga pa-survey niyan, Walang ganun doon. Pero dito sa Pinas, sana wag maapektuhan ng kung sino mang mga religious group dyan na magrarally or mga survey na yan. Sana wag nilang maapektuhan ang magiging desisyon ng mga judges, senator pagdating ng impeachment trial. So yun lamang mga kababayan, salamat po sa panonood. Sana po yung may nakuha po kayo sa mga binahagi ko. Ano pong masasabi niyo dyan mga kababayan? Nakakaumay, no? Sana baguhin natin yung sistema nating bulok, tanggalin natin para po tayo umunlad na. Sana po i-like yung video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.